Yo, what's up? Good day sa mga pro Side Hustles natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Side Hustle TV. For today's video mga Side Hustles, I will share my insight dito kay XRP. Okay, so ang inyong nakikita ngayon is meron akong ginawang dito, analysis. Ayan, meron akong mga drawings dito kay XRP. So, para ma-explain ko sa inyo ng mabuti ang nangyari dito is gagawa ulit ako ng drawing. Okay? So, hanap ako XRP USDT. Gamitin natin yung ibang exchange. So, sa Binance tayo. So, ayan mga kasidasel. So, paano ako nag-conclude? Hindi naman mismo na nag-conclude talaga kasi yung analysis ko is based lang din sa pinakita ng market. Okay? So, sa 1 week kasi mga ka-side hustles, ayan, yung price, itong price na to dito, ayan, di ba? Merong candlestick na ito, ayan, ito. Long week candlestick is, nag-ano siya, no? Nag-bounce siya sa support. Okay? Yan. Dito sa support na ito. Pagkatapos, sa daily naman, ayan. 'Di ba yung price ni ang price ni XRP pagkabagsak itong pagbagsak na to, nag-rebound siya. Ayan, pullback. Ito ay pullback ito. Tapos daily, 'di ba? So yung itong pullback na to, pagdating sa price dito sa 2.25 is nasa siya? Nasa SNR or resistance zone. Ayan. Nandito siya, 'di ba? Sa zone na ito. Tapos, tinry kong magano ng Fibonacci dito, retracement tool. Gamitan siya ng Fibonacci retracement tool para titingnan ko sana kung itong price na to is nasa ba talaga siya. Nasa premium. So, nasa premium siya pag yung price is nag-retrace or nag-reject sa above 0.5. Ayan, above 0.5. Ayan. Tapos, na-confirm naman natin na above 0.5 yung price dito. At nag-touch pa siya sa golden zone ng Fibonacci ratio na 0.618. And then, yun na nga, nasa din siya, resistance zone. Okay? Tapos, ayun, isa pa pala doon is nasabi nating nag-reject siya dahil yung candlestick na din na ito, ayan, itong candlestick na to is yung wick niya is napakahaba, 'di ba? Nasa siya 3.8% yung itong wick na ito. So, tapos naka-daily tayo. So, itong selling na ito is napakalaki siguro, no? Kung gamitan man niya natin ng volume. So, hindi na tayo gagamit ng volume indicator. Ayan. So, nagpunta ako sa sa 1 hour or pwede din 4 hour. Tapos, meron tayong trend support dito na nabuo. Ayan. This could be a trend support or 1 hour. Punta ako sa 1 hour. Meron tayong nabuong trend support dito, 'di ba? Ayan. So, if mapping tayo, market structure mapping, is gagamit ako ng polyline. Ayan. So, ito, up, tapos down, tapos ayan,
So, eto, meron pa tayong ano dito, di ba? Meron pa tayong swing low. So, yan. Yun. So, meron tayong maliit na ano dito, maliit lang na swing or swing low. Tapos na-break itong swing low na to, ayan. Dahil yung price is bumagsak, na-break siya. Tapos nag-iwan pa ng ano dito, fair value gaps. Ayan. So after ma-break itong price na ito, bumalik yung ano dito. Bumalik yung price dito, ayan. So nagkaroon dito ng consolidation. So ibig sabihin na itong price na ito is hindi siya na-break, no? Kasi masyadong strong dito yung mga sellers, ayan. Pag nag-consolidate dito tapos bumagsak. So ibig sabihin lang dito na maraming selling talaga na nagaganap. Ayan. Tapos nag-pullback yung price dito, di ba? Mapapansin din natin mga kasid hustles, di ba? Galing dito malalaki yung mga candlestick, di ba? Tapos paliit ng paliit, malaki, tapos ayan, paliit ng paliit. Nagkaroon na dito kibali ng ito is impulsive move, di ba? Okay, buying. Tapos karoon ng distribution dito. So susunod niyan is possible selling. Ayan. So nakita na natin, marami tayong confirmations dito na babagsak ang market papunta dito sa support. Okay? Or gagawa siya ng panibagong low dito. So, dito is magso-short ako. Ayan, short position. 15 minutes ako nun din. 15 minutes. Ayan. So, 15 minutes. So, tiningnan ko sa 1 hour kasi meron itong fair value gap. Ito. Nagkaroon kasi siya ng gap dito, di ba? Possible bumalik siya dito pero na-fill na yung gap. So, yung ano ko, yung aking stop loss is dito lang. Titingnan din natin mga kasid hustles, no, kasi itong retracement na ito. Kung nasa anong level ba siya. So, exactly nasa 0.618 naman siya, di ba, no? Tapos, pupunta ako sa 15 minutes. Ayan. So, pwede akong pumasok dyan. Dito lang yung stop loss ko. Tapos, take profit. Balik ako 4 hour. Ayan. Pwedeng dito. Dito or basta sa na to, sa area na to. Ayan. So, yun lang mga kasid hustles. Hoping na meron kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat sa panonood at please subscribe to my YouTube channel if sa palagay nyo ay nakatulong ang video na to. So, napakasimple lang ng ating analysis dito, no?